tayo. At ito ay pangalawa na yung ating Sikasik chapter. So ito na po ang magiging forever na ating pangalan, yung Sikasik. So alam din naman natin po na hindi po madali yung ating ginagawa bilang isang guard. Kasi po alam natin yung ano ba talaga ang layunin ng isang guardians. So ang layunin po ng ating kapatiran, yung ating samahan, ay magbigay ng service sa ating komunidad. Magbigay serbisyo sa ating kapatid, lalo na sa ating mga kapatid sa balikan. Medyo madamdamin din yung ating selebrasyon dahil yung ating presidente ay naiisugod natin sa ospital. So ito po ang malaking magagawa natin bilang kapatid sa balikan. Yung mahalin natin, lalo-lalo na yung ating mga kapatid. Kasi ito po sila talaga yung tunay na ating magiging kagapay sa ating pinaglalaban. Yung ating hinahawakan kung bakit tayo nandito. Naging guardians po tayo para hindi po personal na interest, kamasain yung anumang mga bagay. Dahil po tayo ay naniniwala na tayo ay hindi tatagal sa mundong ito. Alam natin, lilipas din, alis din tayo rito. May mga susunod na henerasyon. Yun yung gusto natin i-develop. Yung mga susunod sa atin, yung mga anak natin, yung mga kaibigan natin, kung sino pa nandyan. Na yung ang legacy natin na maiwan natin yung kabutihan. Kaya po naging guardians tayo. So sana pumasok sa ating isipan at damdamin tayo nandito dahil gusto natin talaga maging role model na makikita ng ating community na tayo ay may paninindigan bilang isang guardians. Kasi po, ito po gusto natin itaguyod yung pagkakaisa. Lalo na yung pagkakaisa natin. Yung bagamat iba-iba po ang ating pinanggalingan, iba-iba po ang ating lingwahe, iba-iba po ang gulang. Pero iisa po ang ating gustong mangyari, yung ating tinatayuan, na magtulong-tulong tayo. Kasi napapagaan po ang isang bagay, isang problema, o yung suliranin na ating hinaharap. Kung tayo ay sama-sama, tulong-tulong natin na lulutasin at gagawin yung ating mga problema. So, yun po, sana hinihiling ko rin yung panalangin ninyo kay Pres R&D Alex na nasa hospital ngayon. So, siyempre, bilang presidente at ako ang kanyang founder, inaramdaman ko yung sakit ng karamdaman niya. So, pasalamat din tayo na bagamat hindi tayo nahuli, naisugod natin siya sa hospital. Na ano pa natin, naisalpa pa natin ang kanyang buhay dahil hindi po madali ang kanyang karamdaman. Nagkaroon siya ng leptospirosis. So alam naman natin kung ang virus na yan pumasok sa ating katawan, talagang sisirain yung ating immune system, yung mga ano natin sa katawan. So di ba, mahal natin yung kapatid natin. Isa rin siya sa mga may mga mabuting advocacy sa ating kapatiran. So, yun po, hiling ko sa inyo na ipagdasal natin yung fast recovery ni Pres R&D Alex. So, yun po, ang hiling ko sa inyo, magkaisa po tayo. Bagamat, hindi tayo basta-basta nagpaparami. Yun po, di ba? Kasi, kami po ay naniniwala din sa sinabi ni J.S. Gunasan. Hindi natin kailangan ng magparami lang. Hindi natin kailangan ng quantity. Kailangan natin ng quality. Kasi kung marami man lang tayo at hindi rin sumusunod sa mga guidelines, yung pinapasunod natin sa ating kapatiran. Kasi po, hindi talaga tumadali maski ako. Marami po kasing mga papasok sa atin ng mga challenge.